Ano ba, Jojo? Sabi nang huwag mo nang itatanong kung nasaan ang mga matandang yan. Hayaan mo silang mabulok sa kalsada kung saan sila nararapat. Ang mahalaga, narito na ang pera ni Lando. Mga pabigat lang ang mga magulang niya sa plano nating pagpapatayo ng resort sa Tagaytay. Isipin mo na lang, 10 taon silang naging palamunin dito. Panahon na para sila naman ang humanap ng sarili nilang ikabubuhay. Ang boses na yon, ang matalim at walang pakundangang boses ni Tita Elvie, ay tila isang balaraw na bumaon sa dibdib ni Lando. Nakatayo siya sa labas ng bahay, sa likod ng malalaking haligi ng mansyong siya mismo ang nagpatayo, gamit ang dugot pawis sa loob ng 2 dekada bilang seaman. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pelos na kotak, isang mamahaling relo na matagal niyang pinag-ipunan para iregalo sa kanyang ama sa kanyang sorpresang pagbabalik. Kasabay ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaisa-isang kamag-anak na pinagkatiwalaan niya, naramdaman ni Lando ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang kotak na hawak niya ay tila bumigat ng 100 kilo, sapat para manginig ang kanyang buong pagkatao. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang dahan-dahang nadudurog, nagiging pino at masakit na alikabok. Ang hanging-hanging galing sa dagat na dati nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngayon ay tila may dalang lason na sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Dahan-dahan, ang kanyang paningin ay naglakbay sa paligid ng mansyon, ang mga mamahaling chandelier, ang mga imported na kasangkapan, at ang marmol na sahig na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Lahat ng ito ay binayaran niya sa pag-aakalang dito magpapahinga ang kanyang amang si Tomas at inang si Rosa. Ngunit ang katotohanang sumampal sa kanya ay mas malamig pa sa tubig ng North Sea sa gitna ng taglamig. Humakbang siya ng paatras, hindi nagagawa ang planong pumasok at magbunyi. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Nilisan niya ang bakuran ng mansyon at naglakad patungo sa kalsada, sa gitna ng unti-unting pagpatak ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay, nagiging abo ang kulay, habang ang mga ulap ay nagbabadyang bumagsak. Sa dulo ng kalsada, malapit sa isang malaking tumpok ng basura, isang figura ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang matandang babaeng nakasuot ng kupas at punit-punit na duster, may nakasukbit na maruming sako sa balikat at dahan-dahang yumuyuko para pulutin ang isang plastik na bote ng tubig. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak at ang kanyang mga kilos ay bakas ang matinding pagod at panghihina. Napahinto ang mundo ni Lando. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang mabagal at masakit na dagundong. Hindi siya maaring magkamali. Ang hugis ng mga balikat na yon, ang paraan ng paglakad na tila may pasa na buong mundo. Iyon ang kanyang ina. Iyon si Aling Rosa. Lumapit siya ng bahagya, sapat para makita ang mukha ng matanda. Ang isang mata nito ay tila natatakpan na ng puting talukap, tanda ng kataratang hindi naagapan. Ang mga kamay na dati humahaplos sa kanyang noo bago siya matulog ay puno na ngayon ng sugat at dumi mula sa pangangalakal. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ito ba ang kapalit ng 20 taon kong pangungulila? Ang makita ang reyna ng aking buhay na namumulot ng basura habang ang taong pinagkatiwalaan ko ay nagpapakasasa sa aking pinaghirapan? Hindi na nakayanan ni Lando. Ang maliit na kotak ng relo ay tuluyang nalaglag mula sa kanyang kamay at lumubog sa putikang nasa kanyang paanan. Hindi niya ito pinulot. Nakatitig lamang siya sa kanyang ina, na sa sandaling iyon ay tumingin sa kanyang direksyon. Ngunit ang mga mata ni Rosa ay walang nakitang anak. Nakita lamang nito ang isang estrangherong nakatayo sa ilalim ng ulan. Bumalik sa kanyang pandinig
Ang boses ni Tita LV, hayaan mo silang mabulok. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Lando. Isang ngiting hindi hinaluan ng saya, kundi ng purong pait at determinasyon. Kung ang laso ng kataksilan ang siyang sumira sa kanyang pamilya, isang mas matinding laso ng katotohanan ang kanyang ihahanda. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang malaman nasaan ang kanyang ama at hanggang saan ang kayang tiisin ng isang anak bago maging isang bagyong wawasak sa lahat. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Lando habang sinusundan niya ang anino ng kanyang ina. Maingat ang kanyang mga hakbang, nagtatago sa likod ng mga poste at madidilim na sulok ng makipot na eskinita. Ang amoy ng nabubulok na basura at stagnant na tubig sa kanal ay humahalo sa amoy ng basang lupa, isang masangsang na timpla na tila sumasakal sa kanyang alaala ng malinis at preskong hangin sa gitna ng dagat. Huminto si Aling Rosa sa harap ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kalawangin na yero at basang karton. Walang pinto ang dampa, tanging isang luma at butas-butas na sako lamang ang nagsisilbing tabing laban sa lupit ng panahon. Pumasok ang matanda at dahan-dahang lumapit si Lando sa isang siwang sa dingding. Ang kanyang puso ay pumupukpok sa kanyang lalamunan. Bawat tibok ay tila isang babala ng paparating na pagguho. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang upos na kandila, nakita niya ang kanyang amang si Mang Tomas. Nakahiga ito sa isang manipis na banig na nakapatong sa mga piraso ng karton. Ang dating matikas na katawan ng ama na siyang nagbuhat sa kanya noong bata pa siya ay tila natuyo na. Ang mga balat ay nakadikit na lamang sa mga buto. Isang mahina at tuyot na ubo ang kumawala sa dibdib ni Tomas. Bawat pag-atake ay nagpapayanig sa kanyang buong katawan. "Rosa, ikaw na ba yan?" Mahinang tanong ni Tomas. Ang boses ay tila isang gasgas na plaka. "Bakit basang-basa ka? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang lumabas kapag masama ang panahon." "Huwag kang mag-alala, Tomas," sagot ni Rosa habang isinasabit ang kanyang basang sako. Ang kanyang boses ay pilit na pinatitibay, isang maskara ng katatagan sa gitna ng pagkaduwag ng tadhana. "Marami akong nakuha ngayong araw. Makakabili tayo ng gamot mo bukas. At tignan mo, may nahanap akong kalahating tinapay na mukhang bago pa. Hahatiin natin ito." Napapikit si Lando sa sakit. Ang kalahating tinapay na tinutukoy ng kanyang ina ay ang tirang itinapon ng isang mayamang bata sa kalsada kanina. Nakita niya iyon. Nakita niya kung paano ito pinulot ng kanyang ina nang may pag-iingat. Tila ba isa itong kayamanan? Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ang perang ipinapadala niya buwan-buwan para sa mansyon, para sa masasarap na pagkain, at para sa pinakamagaling na doktor ay hindi kailanman nakarating sa mga kamay na ito. Ang kanyang mga magulang ay nabubuhay sa mga tira-tira, habang ang kanyang Tita LV ay nagpapakadonya sa itaas ng kanyang mga sakripisyo. "Sana ayos lang si Lando," bulong ni Tomas matapos uminom ng kaunting tubig mula sa isang plastik na baso. "Gabi-gabi akong nananalangin na sana ay hindi siya nahihirapan doon sa barko." Sabi ni LV, malaki raw ang utang na binabayaran ni Lando, kaya hindi siya makauwi at hindi makatawag. "Rosa, ayos lang na narito tayo sa ganitong kalagayan. Basta huwag lang nating maging istorbo sa anak natin." Ang mga salitang iyon ang naging huling dagok sa paninindigan ni Lando. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gibain ang dingding na yero at yakapin ang kanyang mga magulang. Gusto niyang sabihin na wala siyang utang, na bilyonaryo na sila kung tutuusin, at na niloloko lang sila ni LV. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Alam niyang kung magpapakita siya ngayon, ang gulat at hiya na mararamdaman ng kanyang mga magulang ay baka ikamatay ng kanyang mahinang ama. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang pitaka. Balak na mag-iwan ng pera sa labas.
nang biglang maputol ang katahimikan ng gabi ng isang marahas na kalampag. Isang lalaking may malaking tiyan at may hawak na kahoy na pamalo ang sumipa sa sako na nagsisilbing pinto ng dampa. Aling Rosa, Mang Tomas! Bulyaw ng lalaki. Ang boses ay puno ng kayabangan. Nasaan na ang renta nyo? 3 linggo na kayong delayed. Sabi ni Ma'am LV, kapag hindi kayo nakabayad ngayon, kailangan nyo nang lisanin ang lupang ito. Wala nang libre-libre dito, kahit pa kamag-anak kayo. Nanginginig na tumayo si Rosa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Parang awa mo na, Jojo. Maghintay ka lang ng bukas. Ibebenta ko ang mga nakalap ko. Huwag niyo kaming palayasin sa ganitong oras. Umuulan at may sakit ang asawa ko. Wala akong pakialam. Sigaw ni Jojo habang itinataas ang kanyang pamalo. Tila ba handang wasakin ang munting tahanan ng 2 matanda. Sa dilim ng eskinita, ang mga mata ni Lando ay nag-aapoy na sa puot. Ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo. Ang oras ng pagtatago ay tila malapit ng matapos, ngunit alam niyang kailangang maging maingat. Isang maling galaw at baka mas lalong mapahamak ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Lando ay nanginginig sa pagnanais na lumabas mula sa dilim at durugin ang panga ng lalaking nagngangalang Jojo. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa, isang matinding hiyaw ng kulog ang bumasag sa katahimikan at ang malakas na bugso ng hangin ay nagpapadpad ng mas matinding ulan. Isang tawag mula sa kanyang cellphone ang nagpahinto kay Jojo. "Oh, Ma'am LV. Oho, narito ako sa mga matanda. Oho, naintindihan ko. Sige, bukas na lang ang tuloy ng pagpapaalis. Oho, sisiguraduhin kong wala silang madadalang kahit ano." Ibinalaban ni Jojo ang kanyang telepono at muling tiningnan si Rosa ng may pandidiri. "Nagpasalamat kayo at may bisitang darating sa mansyon, kaya ayaw ni Ma'am na may gulo ngayong gabi. Bukas asahan nyo, sa kangkungan kayo pupulutin." Nang makaalis si Jojo, naiwan si Rosa na nakasalampak sa maputik na lupa, habang si Tomas ay pilit na gumagapang patungo sa pintuan para abutin ang asawa. Pinanood sila ni Lando mula sa anino. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya hinayaang pumatak. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maglaro sa sariling laro ni LV upang mabawi ang lahat at tuluyang mailigtas ang kanyang mga magulang mula sa impyernong kinalalagyan nila. 1 oras ang lumipas. Sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon, isang puting sasakyan ang huminto. Bumaba si Lando, bitbit ang kanyang mga maleta, suot ang isang mamahaling jacket at ang kanyang pinakamatikas na anyo bilang isang matagumpay na seaman. Ang bawat hakbang niya sa marmol na daan patungo sa pintuan ay tila pagtapak sa libingan ng kanyang tiwala. Bumukas ang pinto at doon ay lumabas si Tita LV. Suot ang isang sutlang gown at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Mga alahas na alam ni Lando na binili gamit ang kanyang pawis. "Lando, anak!" Ang tili ni LV ay puno ng pekeng kagalakan. Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila lason sa pang-amoy ni Lando. "Diyos mio, salamat at nakauwi ka na. Akala ko ay nakalimutan mo na ang iyong tita na nag-alaga sa lahat ng iniwan mo rito." Nararamdaman ni Lando ang pagbaliktad ng kanyang sikmura, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Tita, hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Kayo lang po ang inaasahan ko rito. 'Di ba?" Dahan-dahang kinuha ni Lando ang kamay ni LV at yumuko para magmano. Ang tradisyonal na kilos ng paggalang na ngayon ay tila isang sumpa para sa kanya. Habang dumidikit ang kanyang noo sa likod ng kamay ng babaeng nagtapon sa kanyang mga magulang sa pusali, naramdaman niya ang magaspang na texture ng mga singsing nito. Gusto niyang isigaw ang lahat ng puot na nararamdaman niya.
Ngunit nanatili siyang tahimik. Nasaan po sila, tita? Nasaan sina nanay at tatay? Tanong ni Lando. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses habang sila ay naglalakad patungo sa malawak na sala. Agad na nagbago ang anyo ni LV. Nagkunwari itong nagpapahid ng luha sa kanto ng kanyang mga mata. Ay Lando, iyon nga ang masakit na ibabalita ko sa'yo. Hindi ko na alam kung paano sasabihin ito nang hindi ka mabibigla. Naupo sila sa malambot na sofa. Huminga ng malalim si LV, isang buntong hininga na puno ng pagkukunwari. Ang iyong mga magulang. Pagkaalis mo, unti-unti silang nagbago. Naging lulong sa sugal ang iyong ama at ang iyong ina naman ay naging gastadora. Lahat ng ipinapadala mong pera ay naubos nila sa loob lang ng ilang araw. Pinagsabihan ko sila. Nakiusap ako. Pero pinagtabuyan nila ako. Isang araw, kinuha nila ang lahat ng natitirang pera at lumayas. Sabi nila, ayaw na raw nilang makita ang mukha mo dahil ikaw daw ang dahilan kung bakit sila naghihirap. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni LV ay tila isang maruming basahan na isinusubo sa kanya. Alam ni Lando ang katotohanan. Nakita niya ang kanyang ama na tuyot at ang kanyang ina na namumulot ng basura. Wala silang kasalanan. Ang tanging kasalanan nila ay ang magtiwala sa ahas na nasa harap niya ngayon. Ganoon po ba? Mahinang sagot ni Lando. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang lumang litrato ng kanilang pamilya na nakalagay sa sahig sa tabi ng basurahan. Tila ba itatapon na? Sobra naman po ang ginawa nila sa akin. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni LV habang hinahawakan ang balikat ni Lando nang may mali siya. Nandito naman ako. Ako na ang pamilya mo ngayon. Dito ka muna tumira sa mansyon. I-enjoy mo ang bunga ng iyong paghihirap. Bukas na bukas, ipapakilala kita sa mga investor ko para sa bago nating proyekto. Ngumiti si Lando, isang ngiting kasing talim ng labaha. Salamat po, tita. Gagawin ko po ang lahat para makuha ang nararapat para sa pamilyang ito. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Lando sa kanyang marangyang kama, ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Sa kabila ng dingding ng mansyon, alam niyang nanginginig sa ginaw ang kanyang mga magulang sa ilalim ng butas na yero. Napansin niya sa gilid ng kanyang mata ang isang bagay na nakasiksik sa ilalim ng kanyang cabinet. Isang lumang damit, ang paboritong barong ng kanyang ama, na ngayon ay ginagawa ng basahan para sa sahig. Isang matinding galit ang muling nag-alab sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang bagay siyang napansin sa basurahan ni LV sa loob ng silid. Isang kapirasong papel na may tatak ng bangko, isang dokumento na tila nagpapakita na ang lahat ng ari-arian ni Lando ay unti-unti nang inililipat sa pangalan ng anak ni LV na si Jojo. Kinaumagahan, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng mansyon ay tila hindi nagbibigay ng init, kundi isang malamig na paalala ng pagkukunwari sa loob ng bahay na yon. Nakaupo si Lando sa harap ng isang lamesang punong-puno ng pagkaing pangmayaman, longganisa, itlog, sinangag, at sari-saring prutas. Ngunit bawat subo niya ay tila nagiging mapait na apdo sa kanyang dila, habang naaalala niya ang munting piraso ng tinapay na pinaghahati ang kainin ng kanyang mga magulang kagabi. Tita, panimula ni Lando habang maingat na inilalagay ang kanyang tinidor. Medyo overwhelming lang po ang lahat. Pakiramdam ko, kailangan ko munang lumayo ng kaunti para magmuni-muni. Balak ko pong pumunta sa probinsya. Bibisitahin ko lang yung mga dating kaibigan natin doon. Baka abutin ako ng ilang linggo. Isang mabilis na kislap ng tuwa ang dumaan sa mga mata ni LV bago ito napalitan ng huwad na lungkot. Ay ganun ba, anak? Sabagay, kailangan mo rin talagang mag-relax. Huwag kang mag-alala rito. Ako na ang bahala sa lahat. Basta tumawag ka lang kung may kailangan ka. Ngumiti si Lando. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Hindi siya pupunta sa probinsya.
Gamit ang kanyang mga naipon na cash na hindi dumaan sa bangkong kontrolado ni LV, naghahanap siya ng isang maliit na kwartong paupahan sa mismong tapat ng barong-barong ni na Rosa at Tomas. Ang paupahan ay pag-aari ni Nanay Ising, isang matandang tsismosa pero may mabuting loob. Olito ang pangalan mo? Sige, pasok ka. Pasensya ka na sa liit ng kwarto, pero dito, kitang-kita mo ang lahat ng nangyayari sa labas. Wika ni Nanay Ising habang iniaabot ang kalawanging susi. Hubad ang kanyang mamahaling jacket, suot ang isang luma at kupas na t-shirt na binili niya sa ukay-ukay, at isang maong na pantalon na may mantsa ng grasa. Ito na si Lito. Sa harap ng salamin, hindi na niya nakikita ang matagumpay na seaman. Nakikita niya ang isang lalaking handang lumubog sa putik para lang makasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hapon na nang lumabas si Lando at umupo sa isang lumang bangko sa harap ng kanyang inuupahan. Mula roon, nakita niyang lumabas si Rosa mula sa kanilang dampa. Hirap itong maglakad. Ang isang kamay ay nakakapit sa dingding para hindi matumba. Bitbit nito ang isang plastik na balde na may kaunting tubig. Dali-daling tumayo si Lando at lumapit. Nay, tulungan ko na po kayo, sabi niya sa isang mababang boses. Pilit na binabago ang tono upang hindi siya agad makilala. Napahinto si Rosa at dahan-dahang itinuon ang kanyang malabong paningin kay Lando. Ay, salamat iho. Ikaw ba yung bagong nangungupahan kay Ising? Ngayon lang kita nakita rito. Oho, Lito po ang pangalan ko. Naghahanap po ako ng trabaho rito sa Maynila. Sagot ni Lando habang kinukuha ang balde. Ang bigat ng tubig ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya nang mahawakan niya ang magaspang at nanginginig na kamay ng kanyang ina. Pumasok sila sa loob ng dampa. Mas masangsang ang amoy ng luma at basang gamit sa loob kaysa sa labas. Nakita niya si Tomas na mahimbing na natutulog. Ang hininga ay mababaw at tila may kasamang huni ng hirap. Pasensya ka na sa bahay namin, Lito. Ganito lang ang kaya namin ng asawa ko. Malumanay na sabi ni Rosa habang kinukuha ang isang maliit na plastik na supot mula sa ibabaw ng kanilang lamesang gawa sa plywood. Narinig ko ang pagkalam ng sikmura mo kanina. Siguradong hindi ka pa kumakain dahil naghahanap ka ng trabaho. Heto, hati tayo sa tinapay na ito. Inilabas ni Rosa ang isang pandesal, isang piraso ng pandesal na halatang binili pa kaninang umaga at matigas na. Hinati niya ito sa dalawa at iniabot ang mas malaking bahagi kay Lando. Nay, huwag na po. Para sa inyo na yan. Pagtanggi ni Lando, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na malaking bato. Sige na, iho. Mas bata ka. Mas kailangan mo ng lakas para makahanap ng trabaho. Kami ng asawa ko, sanay na kaming ganito. At alam mo, ang sabi sa akin ng anak ko dati, ang pagbabahagi ng pagkain ay pagbabahagi rin ng pag-asa. Wika ni Rosa, may isang munting ng ngiti sa kanyang mga labi na tila nagmula sa isang masayang alaala. Kinagat ni Lando ang tinapay. Iyon ang pinakamasarap at pinakamasakit na pagkaing natikman niya sa beten kanya sa buong buhay niya. Mas masarap pa ito sa mga steak na kinain niya sa Europe at mas masakit pa sa sugat ng anumang aksidente sa barko. Ang kanyang ina, na walang-wala na, ay handa pa ring magbigay sa isang estranghero, habang ang kanyang kadugo na si LV, na nasa itaas ng karangyaan, ay hindi man lang makapagbigay ng isang sentimo. Habang nanginunguya ni Lando ang tinapay, napansin niya ang isang maliit na altar sa sulok. Doon, nakatabi sa isang kupas na rosaryo, ay ang mga sobre ng mga sulat na ipinadala niya noong unang mga taon niya sa abroad. Ang mga sobre ay bukas na at tila maraming beses nang binasa. Ang mga sulat na yan, bulong ni Rosa nang mapansin ang tingin ni Lando. Iyan na lang ang natitirang koneksyon namin sa anak namin. Sabi ng tita niya, hindi na raw kami naaalala ni Lando dahil mayaman na siya. Pero binabasa ko pa rin ang mga yan gabi-gabi para maalala ko ang boses niya. Nanigas si Lando.
Bakit niyo po pinaniniwalaan ang tita niya, Nay? Paano kung, paano kung hinahanap niya kayo? Tumingin si Rosa sa malayo. Ang kanyang malabong mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Sana nga, Lito. Sana nga. Pero ayaw ko nang maging pabigat sa kanya. Mas mabuti nang isipin niyang wala na kami kaysa makita niya kaming ganito. Nang gabing iyon, habang nakadungaw si Lando sa bintana ng kanyang kwarto, patungo sa madilim na dampa, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa kanto. Bumaba ang bintana nito at nakita ni Lando ang mukha ni Jojo, ang anak ni LV, na may hawak na isang galon ng gasolina at isang lighter. Anak, huwag mo na siyang hintayin. Sabi ni LV, may bago na siyang pamilya sa ibang bansa at ikinahihiya na niya tayo. Ang mga salitang yon ni Nanay Ising, ang may-ari ng pinagtataguan ni Lando, ay tila mga laso na dahan-dahang pumatay sa natitirang katinoan ng kanyang isipan. Nakaupo sila sa harap ng maliit na sari-sari store, habang ang dilim ng gabi ay pilit na nilalamon ang liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila naging isang malungkot na koro na sumasabay sa bigat ng bawat buntong hininga ni Lando. Sigurado po ba kayo, Nanay Ising? Tanong ni Lando. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, paos at puno ng panginig. Iho, saksi ang buong barangay na ito, sagot ng matanda habang nag-aayos ng mga tinitindang tuyo. Araw-araw noong unang 5 taon, nakaupo ang mag-asawang Rosa at Tomas sa tapat ng kalsada, naghihintay sa kartero. Pero laging si LV ang sumasabat sa mga sulat. Pagkatapos, pupunta yan dito sa squatter area. Suot ang kanyang mga mamahaling damit para lang ipamukha sa kanila na nakalimutan na sila ng anak nila. Sabi niya, ang perang ipinapadala mo raw ay para lang sa kanya bilang bayad sa utang na loob mo. Hindi ang kamong osinahe. Naramdaman ni Lando ang mainit na daloy ng dugo sa kanyang mga kamao. Ang konsepto ng utang na loob na laging ginagamit ni LV ay naging isang kadena na sumasakal sa kanyang mga magulang. Hindi lang pala pera ang ninakaw ng babaeng iyon. Ninakaw din nito ang karangalan at ang tanging dahilan kung bakit gustong mabuhay ng kanyang ama at ina. Upang kumpirmahin ang lahat, palihim na bumalik si Lando sa likod ng mansyon ng hatinggabing iyon. Alam niya ang bawat sulok ng lugar na yon dahil siya ang nagplano ng disenyo nito. Sa likod ng labanderya, malapit sa isang lumang incinerator na gawa sa semento, nakita niya ang isang tumpok ng abo. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi alintana ang dumi sa kanyang mga palad. Sa gitna ng mga itim na abo, nakakita siya ng isang piraso ng papel na hindi tuluyang natupok ng apoy. Nang ilapit niya ang kanyang cellphone para sa liwanag, nanigas ang kanyang buong katawan. Iyon ay ang sulat na ipinadala niya noong nakaraang Pasko. Nakasulat doon ang kanyang mga pangarap na makauwi na para maipagamot ang mata ng kanyang ina. Sa gilid ng papel, may bakas pa ng isang tuyong luha. Hindi luha ng kanyang ina, kundi luha niya habang isinusulat iyon sa gitna ng dagat. Ngayon, ang mga pangarap na yon ay naging abo na lamang sa ilalim ng mga paa ni LV. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magwala. Gusto niyang sunugin din ang mansyong ito bilang ganti. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malalaking paso ng halaman. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya si LV na pababa ng kanyang sasakyan kasama si Jojo. Ang dalawa ay nagtatawanan habang may hawak na mga shopping bags mula sa mga mamahaling butik. Ma, sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli ni Lando? Tanong ni Jojo habang hinihimas ang kanyang bagong cellphone. Huwag kang tanga, Jojo, sagot ni LV. Ang kanyang boses ay puno ng katusuhan. Hanggat naniniwala siyang nasa probinsya ang mga magulang niya, ligtas tayo. At bukas, pupunta tayo sa squatter area. Kailangan ko nang pirmahan ng mga matandang yan ang waiver para sa lupa.
Sabihin mo sa kanila, huling tulong na natin ito para makaalis sila sa putikang iyon. Hindi na nakapaghintay si Lando hanggang bukas. Nauna siyang bumalik sa squatter area. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa determinasyon. Ngunit pagdating niya sa harap ng dampa ni na Rosa, isang nakapangingilabot na eksena ang sumalubong sa kanya. Ang kanilang munting tahanan ay pinalilibutan ng mga tauhan ni LV at sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Rosa na nakaluhod sa putikan. Yakap-yakap ang mga binti ng isang lalaking may hawak na martilyo. Parang awa niyo na. Huwag niyo munang gibain ang bahay namin. Pagsusumamo ni Rosa, ang kanyang boses ay tila isang sugatang ibon. May sakit ang asawa ko sa loob. Hindi niya kayang gumalaw. Wala kaming pakialam, matanda. Sigaw ng lalaki habang itinataas ang martilyo para wasakin ang haligi ng dampa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang boses na kasing lalim ng kulog at kasing talim ng kidlat. Subukan mong ituloy iyan at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad muli. Lahat ay napahinto. Mula sa dilim, lumabas si Lando, hindi bilang silito na mahirap, kundi bilang isang lalaking may taglay na kapangyarihan ng isang taong wala nang natitirang takot. Ngunit ang mas ikinagulantang ni Lando ay ang pagdating ng isang pamilyar na sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si LV. Suot ang kanyang pinakainosenteng mukha. Bit-bit ang isang supot ng tinapay na tila ba isang anghel na dumarating para tumulong. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni LV ay tila mga uod na gumagapang sa balat ni Lando. Nakatayo siya sa madilim na sulok, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon, pilit na pinipigilan ng sarili na huwag sumugod at sakali ng babaeng nasa harap niya. Huwag niyo nang saktan ang mga matandang ito. Tas sigaw ni LV sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa na tila ba isang bida sa isang telenovela. Jojo, itigil niyo na yan. Kahit ganito sila, kamag-anak pa rin natin sila. Rosa Tomas. Heto, nagdala ako ng kaunting pagkain. Pasensya na kayo. Ito lang ang nakayanan ko dahil kailangan kong mag-ipon para sa pamilya ni Lando sa abroad. Alam niyo naman, hirap na hirap ang anak niyo roon dahil sa dami ng utang na iniwan niyo sa akin. And nasamasan ki... Iniabot ni LV ang isang supot ng tinapay na halatang luma na at matigas. Ngunit tinanggap ito ni Rosa nang may panginginig at pasasalamat. Salamat, LV. Napakabuti mo talagang tao. Pasensya ka na kung nagiging abala kami sa iyo. Napalingaling si Lando. Ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ay humihingi ng paumanhin sa demonyong nag-alis sa kanya ng lahat. Nang makaalis ang sasakyan ni LV at ang kanyang mga tauhan, dahan-dahang lumabas si Lando mula sa anino at lumapit kay Rosa na kasalukuyang pilit na itinatayo ang asawang si Tomas. Nay, ako na po, bulong ni Lando. Ang boses niya ay gumaralgal, isang tunog na tila nabasag na salamin. Binuhat niya si Tomas nang may labis na pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang mamahaling porselana na anumang oras ay maaaring mabasag. Nang mailapag niya ang ama sa banig, napansin niya ang pamamaga ng mata ni Rosa. Ang katarata nito ay tila lumala. Naging isang makapal na ulap na tuluyan ng bumulag sa kanyang kanang mata. Lito, ikaw ba yan? Mahinang tanong ni Rosa habang kinakapa ang direksyon ng kanyang boses. Salamat, iho. Napakabuti mo ring bata. Pasensya ka na at nakita mo ang ganitong gulo. Hindi sumagot si Lando. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na bote ng ointment na binili niya kanina sa botika. Isang gamot na alam niyang makakapagpabawas sa hapdi ng pamamaga ng mata ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Rosa. Nay, hayaan niyo po akong gamutin ang mata niyo, sabi niya.
Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang ipinapahid ang gamot sa paligid ng mata ng ina. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng isang kakaibang pakiramdam. Ang bawat haplos ni Lando sa balat ni Rosa ay tila may dalang kuryente ng alaala. Napahinto si Rosa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas at hinawakan ang braso ni Lando. Hinaplos niya ang mga balat nito, ang mga ugat na lilitaw, at ang gasgas sa siko na nakuha ni Lando noong bata pa siya nang mahulog siya sa puno ng mangga. Isang matinding katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Tomas at ang pagtulo ng tubig mula sa butas na yero ang naririnig. Ang bawat patak ng tubig sa sahig na plywood ay tila isang tibok ng orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng kanilang lihim. Biglang napatigil si Rosa. Inilapit niya ang kanyang ilong sa balikat ni Lando at huminga ng malalim. Isang pamilyar na amoy, hindi ang amoy ng putik o ng luma niyang damit, kundi ang amoy ng isang partikular na sabon at pabango na laging ginagamit ni Lando bago ito umalis patungong Dubai. Isang amoy na nakatatak sa kanyang gunita sa loob ng 2 dekada. Lando? Bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang pangarap na natatakot magising. Anak, ikaw ba yan? Nanigas ang buong katawan ni Lando. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya sa malabong mga mata ng kanyang ina at doon niya nakita ang isang pag-asa na mas maliwanag pa sa anumang bituin sa langit. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang anino ang muling humarang sa pintuan ng kanilang dampa. Nay, may nakalimutan pala ako. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Si Jojo, bumalik ito. May hawak na flashlight na direktang itinapat sa mukha ni Lando. Sino ka? Bakit ka narito sa loob ng bahay ng mga matandang ito? Ikaw ba yung bagong upa kay Ising? Bakit masyado kang dikit sa kanila? Hoy, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Jojo ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit na hinihiwa ang katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng flashlight nito ay tila isang mapanghusgang mata na nakatitig sa mukha ni Lando, na pilit na ibinaling ang kanyang ulo upang hindi direktang masilaw. Mabilis na kumilos ang isipan ni Lando. Pasensya na po, boss. Sagot niya sa isang boses na pilit na ginawang paos at mababa. Ang tono ng isang taong sanay na sa utos. Narinig ko po kasing umiiyak si Nanay Rosa. Sabi ko ay baka kailangan nila ng tulong sa pag-aayos ng yero dahil malakas ang ulan. Tiningnan siya ni Jojo mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Tila ba isa siyang dumi sa kalsada na pilit na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Ikaw yung bagong upa kay Aling Ising? Yung naghahanap ng trabaho? Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jojo. Eksakto. Kailangan ni Ma'am LV ng mga utusan para sa Grand Fiesta bukas. Maraming bisitang VIP. Kailangan ng mga tagahugas ng plato at tagabitbit ng mga gamit. Gusto mo ng raket? Malaki ang bayad. Baka sapat na para hindi ka namang hingi ng pagkain sa mga pulubing ito. Magiging na babanan na di sa puhambay. Tumango si Lando. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Oho, boss. Kailangan ko po ng trabaho. Nang makaalis si Jojo, naiwang nanginginig si Rosa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa braso ni Lando. Ang pag-asang kuminang sa kanyang mga mata kanina ay tila unti-unting napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Pasensya ka na, Lito. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Akala ko ikaw ang anak ko. Masyado lang marahil akong nananabik na makita siya. Ang puso ni Lando ay tila dinidikdik ng isang dambuhalang bato. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit alam niyang sa sandaling mailantad niya ang kanyang pagkakakilanlan, mawawala ang pagkakataon niyang makuha
ang ebidensyang kailangan para tuluyang pabagsakin si LV. Nanatili siyang tahimik, hinahayaan ng ulan na puna ng espasyo sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, ang mansyon na siya mismo ang nagpatayo ay tila naging isang entablado ng kasakiman. Ang amoy ng lechon, masasarap na kakanin, at imported na alak ay humahalo sa halakhak ng mga bisitang nakasuot ng mamahaling alahas at damit. Si Lando, suot ang isang puting t-shirt na may mantsa at isang apron, ay naging isang anino sa gitna ng karangyaan. Siya ang tagabitbit ng mga yelo, tagahugas ng mga basong kristal, at tagalinis ng mga dumi ng mga bisita. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, napadaan siya sa tapat ng opisina ni LV. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses nito, nakausap ang isang lalaking nakasuot ng barong na tila isang opisyal ng gobyerno. "Sigurado ka ba, LV?" tanong ng lalaki habang humihigop ng mamahaling alak. "Ang lupang yon sa baba, ang squatter area, ay nakapangalan pa rin sa kapatid mo at sa asawa niya. Mahihirapan tayong ibenta yan sa developer ng resort kung wala ang pirma nila." Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan ni LV. "Huwag kang mag-alala, attorney. Ang mga matandang yan, isang pirasong papel lang at sasabihin ko lang na tulong iyon mula kay Lando. Pipirma ang mga yan ng nakapikit. Bukas na bukas, matapos ang fiesta, ililigpit na natin sila. Ang resort na itatayo natin doon ang magiging huling pako sa kabaong ng kahirapan ko. Isipin mo na lang, milyon-milyon ang kikitain natin. At si Lando, hayaan mo siyang magpakuba sa dagat. Hindi na niya malalaman na ang lupang dapat ay sa kanya, ay pera na nating dalawa." Nanlamig ang buong pagkatao ni Lando. Ang kanyang mga daliri na may hawak na tray ng mga baso ay nanginginig sa matinding puot. Hindi lang pala ang kanyang pera ang kinuha, kundi pati ang tanging lupang matatawag na tahanan ng kanyang mga magulang ay balak pang agawin ng babaeng ito upang gawing resort. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay tila isang pangako ng paghihiganti. Ngunit sa kanyang pag-atras, hindi niya napansin ang isang tray ng mga kagamitang pilak na nakapatong sa isang maliit na lamesa sa likuran niya. Isang malakas na tunog ng nagbagsak ang mga kutsara at tinidor ang bumasag sa seryosong pag-uusap sa loob ng silid. Sino ang nariyan? Ang boses ni Tita LV ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa katahimikan ng pasilyo. Ang pag-uusap nila ng abogado ay biglang naputol at narinig ni Lando ang mabibigat na hakbang na papalapit sa pintuan. Mabilis ang tibok ng puso ni Lando, tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Sa isang iglap, yumuko siya at mabilis na pinulot ang mga nagbagsakang kubyertos, hindi iniinda ang gasgas sa kanyang mga daliri mula sa matatalim na dulo ng tinidor. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang mukha ni LV na puno ng hinala at galit. "Ikaw na naman?" Bulyaw ni LV habang nakatingin sa nakaluhod na si Lando. "Napakalampayatot mo talaga. Isang tray lang hindi mo pa madala ng maayos, kaya ka siguro hindi makahanap ng matinong trabaho dahil sa kakulangan mo ng ingat." "Pasensya na po, ma'am," sagot ni Lando, nananatiling nakayuko upang hindi makita ang nag-aapoy niyang mga mata. "Nadulas lang po ang kamay ko sa dumi ng sahig. Umalis ka na rito. Maghugas ka na lang ng plato sa likod. Doon ka nararapat sa mga maduming hugasin." Sinipa ni LV ang isang kutsarang pilak patungo sa direksyon ni Lando bago padabog na isinara ang pinto. Lumabas si Lando sa likod ng mansyon, dala ang bigat ng narinig na katotohanan. Ang bawat halakhak ng mga bisita sa loob ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Nang matapos ang kanyang shift, imbes na magpahinga, mabilis siyang bumalik sa dampa ni Rosa at Tomas. Ang gabi ay malalim na, at ang tanging liwanag sa eskinita ay ang mula sa isang lumang gasera. Naabutan niya si Tomas na nakaupo sa labas ng kanilang barong-barong. May hawak na isang maliit na baso ng murang alak na tila pilit na pinatutulog ang sakit ng kanyang katawan.
Ang matanda ay tila nasa gitna ng isang panaginip. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa mga bituin na bahagyang natatakpan ng usok at polusyon. Lito, narito ka na pala. Mahinang sabi ni Tomas. Ang boses ay paos at tila may halong pait ng alak at pait ng buhay. Halika, maupo ka muna. Pagpasensyahan mo na itong iniinom ko. Ito lang ang tanging paraan para hindi ko maramdaman ang hapdi ng aking mga binti. Naupo si Lando sa tabi ng kanyang ama, sa ibabaw ng isang lumang gulong ng sasakyan. Tay, bakit gising pa kayo? Dapat ay nagpapahinga na kayo. Tumingin si Tomas kay Lando. Baka sa kanyang mga mata, ang matinding pagod, ngunit naroon pa rin ang katahimikan at dignidad na matagal niyang pinanghawakan. Alam mo, Lito, minsan hinihiling ko na sana'y gumaan na ang lahat. Mahina niyang sabi. Hindi dahil sumusuko na ako, kundi dahil ayokong isipin ng anak ko na pabigat ako sa buhay niya. Napahinto si Lando at agad na umiling. Bakit niyo naman po nasasabi yan, Tay? Sigurado akong mahal na mahal kayo ng anak ninyo. Hindi po kayo kailanman naging pabigat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tomas. Mahal? Marahil. Pero sabi ni LV, may sarili na siyang buhay sa malayo. Mayaman na siya, masaya. At kapag nakita niya ang kalagayan namin, ang amoy ng basura, ang dumi ng aming mga kuko, baka ikahiya niya lang kami. Mas mabuti nang isipin niyang wala na kami, kundi isang magandang alaala, kaysa makita niya ang katotohanang ganito kami kabaon sa hirap. Uminom si Tomas ng isang malaking lagok ng alak, kasunod ang matinding pag-ubo na tila nagpapakita ng kanyang matinding pagkapagod. Huwag mong sasabihin ito kay Rosa, mahina niyang sabi kay Lito. Pagod na ako, basta't alam kong maayos ang buhay ng anak ko at hindi niya kailangang pagdaanan ang hirap na dinaanan namin. Sapat na yon para sa akin. Mas mabuti nang magpatuloy siya kaysa manatiling nakakulong sa nakaraan. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Lando. Ang ironya ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Ang anak na iniisip nilang tagumpay ay nasa tabi lang nila, nagpapanggap na dukha, habang ang perang pinaghirapan nito ay siyang ginagamit ng kanilang kaaway upang mas lalo silang ibaon sa lupa. Gusto ni Lando na isigaw, Tay, ako ito. Hindi ako mayaman. Hindi ako masaya kung wala kayo. Ang lahat ng ito ay para sa inyo. Ngunit tanging ang tunog ng kuliglig at ang malayo at mahinang musika mula sa mansyon ang sumagot sa kanyang katahimikan. Habang nakatingin si Lando sa kanyang ama, na dahan-dahang nakakatulog sa upuan, napansin niya ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng suot nitong lumang kamiseta. Isang maliit, kupas na pitaka na tila may lamang isang matigas na bagay. Dahan-dahan itong kinuha ni Lando nang mapansin niyang mahimbing na ang tulog ng ama. Sa loob ng pitaka ay isang maliit na medalya ng San Cristobal, ang medalyang ibinigay ni Lando sa ama bago siya unang sumampa sa barko. 20 taon na ang nakalilipas. Sa likod ng medalya, may nakasulat na maliit na mensahe. Hihintayin kita, anak. Rosa, ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ang boses na yon ni Mang Tomas na tila isang hangin na dumadaan sa isang sira-sirang bintana ang bumasag sa katahimikan ng hating gabi. Hindi ito isang sigaw, kundi isang hikbi ng katawan na unti-unti nang bumibigay. Sa loob ng madilim na dampa, naramdaman ni Rosa ang biglang pagbigat ng katawan ng kanyang asawa. Ang kamay ni Tomas na nakahawak sa kanyang braso ay biglang humigpit. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat bago dahan-dahang nanghina at nalaglag sa malamig na sahig. Tomas! Tomas! Gumising ka! Ang tinig ni Rosa ay punong-puno ng takot. Isang tunog na tila isang ibong pilit na kumakawala sa isang madilim na hawla. Kinakapan niya ang mukha ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay nabasa ng malamig na pawis
na lumalabas sa noo ni Tomas. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap habang naririnig niya ang mababaw at mabilis na paghinga ng lalaking naging katuwang niya sa loob ng 40 taon. Sa labas, narinig ni Lando ang kalabog at ang boses ng kanyang ina. Mabilis siyang bumangon mula sa kanyang banig sa inuupahang kwarto at tumakbo patungo sa dampa. Ngunit bago pa man siya makarating, nakita niyang lumabas si Rosa, basang-basa ng ulan, nanginginig, at pilit na naglalakad patungo sa direksyon ng mansyon. "Lito, tulungan mo ako, ang asawa ko." Sigaw ni Rosa nang makita ang anino ni Lando. "Pupunta ako kay LV. Hihingi ako ng tulong. Siya lang ang may pera. Siya lang ang makakatulong sa atin." Gusto siyang pigilan ni Lando. Gusto niyang sabihin na narito siya, na may pera siya, na ililigtas niya ang kanyang ama. Ngunit sa bilis ng pangyayari, nakatakbo na si Rosa patungo sa malaking gate ng mansyon. Sinundan siya ni Lando, ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa bawat hakbang. Sa harap ng mansyon, ang Grand Fiesta ay nasa rurok pa rin ng kasayahan. Ang malakas na tugtugan at tawanan ng mga bisita ay umaalingaw-ngaw hanggang sa kalsada. Nang makarating si Rosa sa gate, pilit niyang kinalampag ang bakal na rehas. Ang tunog ng kanyang mga palad na tumatama sa malamig na bakal ay nalunod sa ingay ng saya sa loob. "LV, parang awa mo na. Si Tomas, inaatake sa puso." Sigaw ni Rosa. Ang kanyang boses ay paos at basag. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si LV. Kasunod ang ilang mga bisitang nakasuot ng nagniningning na mga alahas at mamahaling barong. Nang makita ni LV ang basang-basang matanda na nakakapit sa gate, ang kanyang mukha ay agad na namutla sa galit at hiya. "Sino ba ang babaeng iyan?" tanong ng isang donyang kasama ni LV, habang nagtatakip ng ilong gamit ang isang panyong may burdang ginto. "Bakit may pulubing nag-iingay sa harap ng bahay mo, LV?" "Hindi ko alam kung sino iyan," sagot ni LV. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Marahil ay isa sa mga baliw sa squatter area na naghahanap ng limos. "Jojo, paalisin mo yan. Nakakasira ng mood ng party." Lumapit si Jojo sa gate. May hawak na timba ng tubig na ginagamit sa paglilinis ng sasakyan. Nang walang pasabi, ibinuhos niya ang tubig sa mukha ni Rosa. "Umalis ka rito, matanda. Sabi nang huwag kang magkakalat ng dumi sa harap ng mansyon. Hindi namin kayo kilala." Napatumba si Rosa sa putikan. Ang kanyang malabong mata ay puno ng luha at tubig ulan. "LV, ako ito. Ang hipag mo. Si Rosa, ang kapatid ni Tomas. Kailangan namin ng tulong." "Wala akong hipag na pulubi," sigaw ni LV habang nakatalikod na. Pilit na ibinabalik ang atensyon ng kanyang mga bisita. "Security! Kalad ka rin nyo yan palayo. Huwag niyong hahayaang dumikit ang dumi niya sa gate natin." Pinanood ni Lando ang eksenang ito mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na tila ba gustong sunugin ang buong mansyon. Nakita niya ang kanyang ina na kinakaladkad ng mga guard patungo sa gilid ng kalsada. Tila ba isa lamang itong basura na kailangang iligpit. Isang matinding impit na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit nanatili itong walang tunog sa gitna ng ulan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang ina at binuhat ito mula sa putikan. "Nay, tama na po. Narito na ako. Tayo na." "Lito, si Tomas. Mamamatay siya." Hikbi ni Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa t-shirt ni Lando. Hindi na sumagot si Lando. Tumakbo siya pabalik sa dampa, pumasok sa loob, at binuhat ang walang malay na katawan ng kanyang amang si Tomas. Isinakay niya ang ama sa kanyang likuran. Ang bawat bigat ng katawan nito ay tila pasang krus na kailangan niyang dalhin. Sa gitna ng baha at ulan, naglakad si Lando patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat hakbang niya ay tila paglubog sa putik, ngunit hindi siya tumigil.
Ang init ng katawan ng kanyang ama na unti-unti nang lumalamig sa kanyang likuran ang nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Ang bawat patak ng luha ni Lando ay humahalo sa ulan. Ang sakit na naramdaman niya noong makita ang kanyang ina na hinamak sa harap ng mansyon ay naging isang sumpa sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, habang buhat-buhat niya ang kanyang ama, sa pagitan ng buhay at kamatayan, isang panunumpa ang binuo niya sa kanyang isipan. Hinding-hindi na muling makakatapak si Elvis sa mansyong iyon at ang bawat patak ng luhang idinulot nito sa kanyang mga magulang ay babayaran nito ng buong buhay na pagsisisi. Dito na lang po kayo sa labas. Bawal po ang madudumi rito. Ang mga salitang iyon ng gwardya sa bungad ng emergency room ay tila isang malamig na bakal na humarang sa dibdib ni Lando. Basang-basa siya, ang kanyang suot na t-shirt ay punong-puno ng putik mula sa kalsada at sa kanyang likuran ay ang walang malay na katawan ng kanyang amang si Tomas. Sa tabi niya, si Rosa ay nanginginig sa ginaw. Ang kanyang malabong mata ay puno ng pagsusumamo habang nakatingin sa puting sahig ng ospital na tila ba isang banyagang mundo. Parang awa mo na, sir. Hikbi ni Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa braso ng gwardya. Ang asawa ko, hindi na humihinga ng maayos. Kailangan niya ng doktor. May pampadeposito ba kayo? Singit ng isang nurse na nasa counter. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang logbook. 5,000 ang down payment para sa admission. Kung wala, itakbo nyo na lang yan sa pampublikong ospital sa kabilang bayan. Puno na kami rito. Naramdaman ni Lando ang isang pamilyar na apoy na muling nag-aalab sa kanyang puso. Ang apoy ng matinding kawalan ng katarungan. Tiningnan niya ang kanyang ama na ang mukha ay unti-unti nang nagiging abo ang kulay. Sa loob ng 20 taon, nagpadala siya ng milyon-milyon para hindi na maranasan ng kanyang mga magulang ang ganitong pagtrato. Ngunit narito sila, itinuturing na basura dahil lamang sa kanilang panlabas na anyo. Nay, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Bulong ni Lando kay Rosa. Tumalikod siya ng bahagya at pumunta sa isang madilim na sulok ng waiting area. Inilabas niya ang isang maliit, itim na cellphone na itinago niya sa ilalim ng kanyang suot. Ito ang kanyang tunay na telepono, ang tanging koneksyon niya sa kanyang buhay bilang isang matagumpay na opisyal sa barko. Mabilis niyang dinial ang numero ng kanyang abogado, si Attorney Mendoza. Attorney Mendoza, si Lando ito. Narito ako sa St. Jude Medical Center. I want the best suite, the best cardiologist, and a private nurse for my father, Tomas Garcia. Now, don't mention my name. Tell them it's from a mysterious donor. Pay whatever it takes, triple the deposit if you have to. If they refuse, buy the whole hospital. Ang kanyang boses ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Matapos ang tawag, bumalik siya sa tabi ni Rosa na kasalukuyang pinagtatabuyan na ng mga nurse patungo sa labasan. Ngunit bago pa man sila makahakbang palabas, ang malalaking pinto ng opisina ng ospital ay bumukas. Patakbong lumabas ang hospital director, kasunod ang 2 head nurses at isang cardiologist. Lahat sila ay pawisan at mukhang natataranta. Nasaan ang pasyenteng Tomas Garcia? Sigaw ng direktor habang iginagala ang paningin. Nang makita nila ang matandang nakahiga sa stretcher na bitbit ni Lando, mabilis silang lumapit. Ang nurse na kanina ay nagtataray ay biglang namutla at mabilis na kumuha ng oxygen tank. Dali! Sa ICU! Ihanda ang lahat ng kagamitan! Utos ng direktor. Tumingin siya kay Rosa nang may biglang paggalang. Mrs., huwag po kayong mag-alala. Ang lahat po ay bayad na. May isang mabuting loob na sumagot sa lahat ng gastusin nyo. Kami na po ang bahala. Kay Mang Tomas. Nalaglag ang panga ni Rosa. Napatingin siya kay Lito, Lando. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kagalakan. Lito,
Narinig mo ba yon? Isang himala. May nagpadala ng tulong. Ang Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Ngumiti lang si Lando. Isang nangiting puno ng pait at pagmamahal. Tinulungan niyang ihatid ang stretcher hanggang sa pinto ng ICU. Habang pinapanood niyang isinasara ang pinto, naramdaman niya ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Kahit papaano, ligtas na ang kanyang ama. Isang oras ang lumipas habang nakaupo si Rosa sa malambot na sofa ng private waiting room, isang lugar na hindi niya akalaing matatapakan niya kailanman. Nakatanggap ng mensahe si Lando sa kanyang itim na cellphone. Lando, it's Attorney Mendoza. May mahalagang balita ako. Nakita ng aming asset si LV sa isang pribadong bangko kaninang hapon. May kasama siyang isang lalaking nagngangalang Mr. Cheng, isang kilalang land developer. Pinoproseso na nila ang paglilipat ng titulo ng lupa ng squatter area sa pangalan ng isang dummy corporation. Kailangan nating kumilos bago matapos ang linggong ito, kundi mawawala na ng tuluyan ang lupa niyo. Nanlamig ang mga kamay ni Lando. Ang lupang yon, ang tanging alaala ng kanyang ninuno, ang lugar kung saan siya lumaki, at ang tanging pag-asa ng mga taong nakatira roon. Ang kasakiman ni LV ay wala talagang hangganan. Lumingon si Lando kay Rosa na kasalukuyang mahimbing na natutulog dahil sa pagod. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang kulubot na kamay ng ina. Nay, kaunting tiis na lang. Iwawasto ko ang lahat ng mali. Hinding-hindi ko hahayaan na kunin pa nila ang natitira sa atin. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng ospital, isang tawag ang muling pumasok sa kanyang telepono. Hindi ito si Attorney Mendoza. Ito ay isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang narinig niya ay ang boses ni Jojo, ang anak ni LV, na tila ba may kinakausap na ibang tao pero hindi namamalayang nakabukas ang kanyang linya. Sigurado ka ba, ma? Kapag namatay yung matanda sa ospital, mas madali nating mapapapirma si Aling Rosa sa waiver. Oho. Sige, kakausapin ko yung nurse na kakilala ko dyan sa St. Jude. Sisiguraduhin nating hindi na siya makakalabas ng buhay. Ang bawat salitang narinig ni Lando mula sa kabilang linya ay tila nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ang nalaman niyang balak ni na LV at Jojo laban sa kanyang ama habang nasa ospital ito ay tuluyang sumira sa natitira niyang tiwala at awa. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpadala agad sa galit. Kailangan niyang manatiling kalmado at maingat, tahimik ngunit matatag, upang mailabas ang katotohanan at maprotektahan ang kanyang ama. Mabilis siyang lumabas ng silid at tinawagan muli ang kanyang abogado. Attorney Mendoza, dagdagan ng security sa ICU. I want 2 private guards disguised as hospital orderlies outside my father's door. No one, I repeat, no one, except the main cardiologist is allowed inside and record every person who attempts to enter. I have a recording of a threat. Prepare the criminal charges for attempted murder. Matapos masiguro ang kaligtasan ng ama, nilapitan niya ang kanyang ina na kapansin-pansing bumubuti na ang lagay sa loob ng malinis na kwarto ng ospital. Ne, kailangan ko lang pong bumalik sandali sa bahay. Sa squatter area. May kukunin lang po akong gamit ni tatay. Babalik din po ako agad. Mag-iingat ka, Lito. Mahinang sabi ni Rosa habang hinahaplos ang kamay ni Lando. Napakabuti mong tao. Sana ay pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng tulong mo sa amin. Pagbalik ni Lando sa squatter area, ang paligid ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Imbes na magkulong sa lungkot, nagpunta siya sa palengke. Binili niya ang pinakamagandang klase ng karne ng baboy at manok, sariwang bawang, at ang paboritong pampalasa ng kanyang ama. Sa loob ng madilim at masikip nilang dampa, sinimulan ni Lando ang pagluluto. Ang tunog ng paggisang bawang sa kawali ay tila isang musikang nagpapabalik sa kanya sa mga panahong bata pa siya
noong buo pa ang kanilang pamilya at wala pang anino ng kataksilan. Ang amoy ng toyo at suka na dahan-dahang kumukulo ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Lumilikha ng isang atmosfera ng nostalgia at pait. Nang matapos ang luto, dinala niya ang pagkain sa ospital para sa kanilang huling hapunan sa loob ng silid bago ang malaking pagtutuos bukas. Dahil sa tulong ng mga doktor, pansamantalang nagising si Tomas. Bagaman mahina pa ito at hirap magsalita. "Naytay, kumain po tayo," anyaya ni Lando habang inihahanda ang mesa sa tabi ng hospital bed. Kumuha siya ng isang kutsara ng adobo at dahan-dahang inihain sa kanyang ama. Ang bawat subo ni Tomas ay may kasamang panginginig ng mga labi. Si Rosa naman, sa kabila ng malabong paningin, ay tila nalalasahan ang bawat alaala sa bawat kagat ng pagkain. "Lito?" Bulong ni Rosa, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. "Ang lasa ng luto mo, kasing-kasing ng luto ng anak ko." Noong huling kaarawan ni Tomas, bago siya sumampa sa barko, ganitong-ganito ang lasa ng adobong inihanda niya para sa amin. Napahinto si Lando. Ang kanyang kamay na may hawak na kutsara ay nanginginig. Ang bawat patak ng luha ng kanyang ina sa sahig ay tila isang mabigat na selyo na nagpapatunay na ang dugo ay laging makakahanap ng paraan para makilala ang sariling kauri, kahit pabalot ito ng pagkukunwari. Kung nasaan man po siya ngayon, sigurado po akong naaalala niya rin ang gabing iyon. Sagot ni Lando. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang dahil sa pigil na emosyon. "Sana ay mapatawad niya kami," sabi ni Tomas. Ang boses ay tila isang paos na huni. "Sana ay mapatawad niya kami dahil naniwala kami na kinalimutan na niya kami. Ang hirap mabuhay sa pag-aakalang ang tanging pag-asa mo ay ikinahihiya ka na." "Hindi po kayo ikinahihiya ng anak niyo, Tay. Hinding-hindi," pangako ni Lando. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa kanyang ama, na tila ba ipinaparating ang lahat ng katotohanan sa pamamagitan ng isang tingin. Pagkatapos ng kanilang hapunan, hinintay ni Lando na makatulog ang kanyang mga magulang. Tumayo siya sa tapat ng bintana ng ospital, nakatanaw sa kislap ng mga ilaw sa di kalayuan, doon sa mansyong itinatayo niya para sa kanila, na ngayon ay pugad ng mga ahas. Inilabas niya ang kanyang suit mula sa isang bag, isang mamahaling barong Tagalog na gawa sa pinakapinong tela ng pinya. Bukas ang araw ng fiesta. Bukas ang araw ng paghuhukom. Bukas ang bawat sampal, bawat paghamak, at bawat tangkang pagpatay ay magkakaroon ng kabayaran. Ngunit habang inililigpit niya ang mga pinagkainan, napansin niya ang isang nurse na papalapit sa silid ni Tomas. May hawak na hiringgilya na hindi pamilyar sa listahan ng mga gamot na ibinigay ng cardiologist. Ang nurse ay nakayuko. Pilit na itinatago ang mukha sa ilalim ng suot na surgical mask. Ngunit ang paraan ng paglakad nito ay pamilyar kay Lando. Ito na ang unang pag-atake. "Isang turok na lang, Lolo. Mawawala na ang lahat ng hirap mo at ng pamilya mo." Ang bulong na yon ng nurse na tila galing sa hukay ang bumasag sa katahimikan ng silid sa ospital. Ang hiringgilya ay dahan-dahang papalapit sa swero ni Mang Tomas. Ang likido sa loob nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw, handang maghatid ng kamatayan sa isang anyong tila gamot. Ngunit bago pa man madikit ang karayom sa hose, isang kamay na kasing tigas ng bakal ang humablot sa braso ng nurse. Ang tunog ng pagpihit ng buto ay bahagyang narinig sa loob ng silid, kasabay ng mabilis na pagbagsak ng hiringgilya sa semento na lumikha ng isang matunog na pagkabasag ng kristal. "Sino ang nag-utos sa'yo?" Ang boses ni Lando ay hindi na boses ng isang mahiyaing trabahador. Ito ay boses ng isang taong nakahandang pumatay para protektahan ang kanyang mundo. Piniga niya ang braso ng nurse hanggang sa mapaluhod ito sa sakit, at nang matanggal ang maskara nito, tumambad ang mukha ng isa sa mga tauhan ni Jojo.
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lando. Sa isang iglap, pumasok ang dalawang security guard na kanyang kinuha at kinaladkad ang lalaki palabas. Tumingin si Lando sa kanyang ama na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na muli itong muntikang nakawin sa kanya. Ang galit sa kanyang dibdib ay tila isang bulkang sumasabog. Bawat bugso ng init ay nananalaytay sa kanyang mga ugat patungo sa kanyang mga kamao. Dito na po magtatapos ang lahat, Tay, bulong ni Lando habang inaayos ang kumot ng ama. Ngayong araw, babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Walang ititira. Samantala, sa mansyon, ang grand fiesta ay nasa rurok na ng karingalan. Ang tugtugan ng orkestra ay umaalingaw-ngaw sa buong subdivision at ang bango ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling putahe. Si Tita LV, suot ang kanyang gintong gown at mga brilyanteng hikaw, ay nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang isang baso ng champagne habang kausap ang mga maimpluwensyang tao sa bayan. "Yes, attorney, everything is ready," sabi ni LV sa kanyang abogado habang nakasilip sa mga dokumentong nakapatay sa isang maliit na lamesa. Kapag napirmahan na ang mga waiver na ito, wala nang makakapigil sa ating resort project. Isang pirasong lupa na lang at magiging bilyonaryo na tayo. Pero LV, paano si Lando? Tanong ng abogado. Kapag nalaman niyang nawala ang lahat, baka magkaroon tayo ng problema. Isang nakakangilong tawa ang pinakawala ni LV. "Lando, huwag mo nang alalahanin ang batang yon. Isang utusan lang siya sa dagat. Ang mga tulad niya ay madaling mabulag sa utang na loob. Isang drama lang ang gawin ko. Muling maniniwala iyon na ako ang nagligtas sa kanya." Ngunit ang tawanan sa loob ng mansyon ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng sala. Isang matikas na lalaki ang pumasok, nakasuot ng isang barong Tagalog na gawa sa pinakapinong tela ng pinya. Ang borda ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabigat at puno ng awtoridad. Napatigil si LV. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig hanggang sa malaglag ito at mabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat sa kanyang sapatos na tila ba isang mantsa ng kataksilan. "Lando?" bulong ni LV. Ang kanyang boses ay tila nawalan ng hangin. "Anak, anong ibig sabihin nito? Bakit ganyan ang suot mo? At nasaan ka galing?" Hindi sumagot si Lando. Sa halip, lumingon siya sa mga bisita. Ang kanyang paningin ay matalas at walang takot. "Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinalulungkot ko ang abalang ito, ngunit nais ko lang ipakilala ang tunay na may-ari ng bahay na ito, ng bawat alahas na suot ng babaeng yan, at ng bawat sentimong ginastos sa handaang ito." Inilabas ni Lando ang isang makapal na folder at inihagis ito sa gitna ng lamesa sa mamiminimum na mesa sa ibabaw mismo ng mga dokumento ni LV. "Ako si Lando Garcia at narito ako para bawiin ang 20 taon ng aking buhay na ninakaw ng sarili kong kamag-anak." Ang bulungan sa sala ay naging isang nakabibinging katahimikan. Si LV ay tila naging isang estatwa ng asin. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang ang mga bisita ay nagsisimulang tumingin sa kanya ng may pagdududa. "Lando, nagkakamali ka. Anak, makinig ka sa akin," pilit na sabi ni LV. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Huwag mo na akong tawaging anak, tita," tugon ni Lando. Ang bawat salita ay kasing talim ng labaha. Dahil ang tunay kong mga magulang ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanilang buhay dahil sa iyong kasakiman. Ngayong gabi, ang fiesta na ito ay hindi para sa iyo. Ito ay para sa katotohanan. Biglang bumukas ang pintuan ng mansyon at pumasok ang mga pulis kasama ang abogado ni Lando. Ngunit sa gitna ng gulo, isang nakapangingilabot na boses ang sumigaw mula sa itaas ng hagdan. "Ma,
Huwag kang maniwala sa kanya. Wala siyang ebidensya. Sigaw ni Jojo na may hawak na isang baril nakaturo direkta sa dibdib ni Lando. Ang bawat tibok ng puso ni Lando ay tila isang mabigat na martilyo na tumitibok sa kanyang lalamunan habang nakatingin sa itim na dulo ng baril na hawak ni Jojo. Ang katahimikan sa loob ng malawak na sala ng mansyon ay naging kasing lamig ng semento. Bawat hininga ng mga bisita ay tila naputol sa gitna ng matinding takot. Ang dambuhalang chandelier sa itaas ay naglalabas ng nagniningning na liwanag. Ngunit para kay Lando, ang tanging nakikita niya ay ang panginginig ng mga kamay ni Jojo. Ang panginginig ng isang taong duwag na ginagamit ang dahas bilang huling sandata. Jojo, ibaba mo ang gun na yan. Ang boses ni Lando ay nanatiling kalmado. Isang kalamigang nagmula sa 20 taon ng pakikipaglaban sa malalaking alon ng dagat. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan mo. Marami na kayong dapat pagbayaran. Walang kukuha ng mansyong ito. Wala! Sigaw ni Jojo. Ang kanyang boses ay naging garalgal dahil sa desperasyon. Pinaghirapan ni Mama ito. Amin ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lando. Pinaghirapan? Ang bawat pako, bawat semento, at bawat piraso ng marmol dito ay binayaran ng dugo at pawis ko habang niloloko niyo ako. At habang nagpapakasasa kayo rito, ang mga magulang ko ay pinapakain niyo ng tira-tirang pagkain at itinapon sa pusali. Yan ba ang tinatawag niyo na inyo? Dahan-dahang inilabas ni Lando ang kanyang cellphone at pinindot ang play button. Ang boses ni Jojo na nag-uutos sa nurse na patayin si Mang Tomas sa ospital ay umaling-awngaw sa buong sala. Ang bawat salita ng pagtatangka sa buhay ng kanyang ama ay tila isang selyo na tuluyang nagsara sa kapalaran ni na Elvie at Jojo. Ang mga bisitang kanina ay nakikinig sa mga kwento ni Elvie ay napasinghap sa matinding sindak at pandidiri. "Mapanlin lang ka, Elvie!" Sigaw ng isang opisyal ng bayan na kanina ay kausap ni Elvie. "Ginamit mo kami para pagtakpan ang kabuktutan mo." Napahagulgol si Elvie sa gitna ng sala. Ang kanyang gintong gown ay nakalubog na sa nabasag na champagne sa sahig. Ang kanyang mukha na punong-puno ng makeup ay nagmukhang isang nakakatakot na maskarang unti-unting natutunaw. "Lando anak, patawarin mo ako. Nagawa ko lang yun para sa kinabukasan ni Jojo." "Wala kang karapatang tawagin akong anak," tugon ni Lando habang hinarap ang mga pulis. "Huwag niyo silang hahayaang makatakas." Sa isang iglap, bago pa man makakilos si Jojo, ang mga pulis na nakatago sa gilid ay mabilis na nakalapit. Ang tunog ng pagkasa ng kanilang mga baril ay naging sapat na babala para manghina ang tuhod ni Jojo. Ang baril sa kanyang kamay ay nalaglag at tumama sa marmol na sahig. Isang tunog na tila huling batingaw ng kanilang kasakiman. Mabilis na pinihit ng mga pulis ang mga braso ni Jojo at kinapos ng malamig na posas. "Ma, tulungan mo ako, ma!" Hiyaw ni Jojo habang kinaladkad palabas. Ngunit si Elvie ay wala ng lakas na tumayo. Ang kanyang mga brilyanteng hikaw ay tila naging pabigat na nagpapadapa sa kanya sa sahig ng kahihiyan. Habang iginigaya ang dalawa palabas ng mansyon, lumapit si Attorney Mendoza kay Lando. "Lando, tapos na ang laban dito. Nakuha na natin ang lahat ng ebidensya ng embezzlement at attempted murder, pero may tawag galing sa ospital." Nanlamig ang buong pagkatao ni Lando. Ang kanyang tagumpay sa mansyong ito ay biglang nawalan ng halaga. "Si tatay? Anong nangyari kay tatay?" "Nagkaroon ng komplikasyon," malungkot na sabi ng abogado. "Kailangan mong pumunta roon ngayon din." Hindi na naghintay si Lando. Tumakbo siya palabas ng mansyon, iniwan ang lahat ng rangya at karingalan. Ang bawat hakbang niya sa bakuran ay tila paghahabol sa oras. Ngunit pagdating niya sa gate, isang pamilyar na anino ang nakatayo roon, nakasuot ng isang malinis na duster na tila ba kanina pa naghihintay. Si Rosa.
ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na malabo, kundi puno ng isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng isang inang nakilala na ang kanyang tunay na anak sa kabila ng anumang balat kayo. Lando, bulong ni Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na haplos sa sugatang puso ng kanyang anak. Anak ko, umuwi ka na. Anak? Hinding-hindi maliligaw ang isang ina sa amoy ng kanyang sariling dugo. Ang boses ni Aling Rosa ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa nanginginig na pagkatao ni Lando. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag ng bukang liwayway at ng mga ilaw ng mansyon, dahan-dahang lumuhod si Lando sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang barong Tagalog na gawa sa pinakapinong tela ay nadumihan ng putik ng kalsada, ngunit hindi niya ito alintana. Ang lahat ng karingalan, ang lahat ng yaman, ay tila naging mga walang saysay na alikabok sa harap ng babaeng nag-alaga sa kanya ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Nay, ako nga po ito. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung naging duwag ako at hindi agad nagpakilala. Hikbi ni Lando. Ang kanyang noo ay isinandal niya sa mga palad ng kanyang ina. Ang init ng balat ni Rosa ay tila nagpawi sa 20 taon ng lamig na naramdaman niya sa gitna ng karagatan. Hinaplos ni Rosa ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak at humalos sa dumi sa mukha ni Lando. Alam ko, anak, noong una mo pa lang akong hinawakan sa dampa, naramdaman ko na ang tibok ng puso mo, ang amoy mo, ang paraan ng paghinga mo. Hinding-hindi yan mabubura sa gunita ko kahit patuluyan na akong mabulag. Tumayo ka na, anak. Hindi ka dapat lumuluhod sa putikan. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang panalangin. Pagdating nila sa ICU, sinalubong sila ng cardiologist. Ang mukha nito ay hindi na bakas ang pag-aalala, kundi isang paghanga sa tibay ng matanda. Isang milagro, Mr. Garcia, bungad ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. Ang inyong ama ay lumampas na sa kritikal na kondisyon. Ang kanyang puso, bagaman mahina, ay tila nagkaroon ng bagong lakas na lumaban. Maaari niyo na siyang mabisita, pero dahan-dahan lang. Dahan-dahang pumasok sina Lando at Rosa sa loob ng silid. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Tomas ay tila isang matamis na musika sa kanilang pandinig. Isang maayos at matatag na ritmo na nagsasabing narito pa siya. Nang buksan ni Tomas ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay si Rosa na nakahawak sa kamay ng isang lalaking nakasuot ng barong. Lando. Ang mahinang bulong ni Tomas ay tila isang himig na galing sa langit. Ang kanyang tuyong mga labi ay nagpumilit ng ngumiti. Anak ko, totoo ba ito? O panaginip lang ang lahat? Totoo ito, Tay. Narito na ako. Hindi na ako aalis muli. Sagot ni Lando habang hinahawakan ang kabilang kamay ng ama. Hindi na kayo muling babalik sa dampa. Ang mansyong ipinatayo ko, ang mansyong ninakaw nila sa inyo, ay muli nating babawiin. Doon kayo magpapalakas. Doon kayo magpapahinga. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Ang balita tungkol sa kataksilan ni Elvie at Jojo ay naging sentro ng usap-usapan sa buong bayan. Ang kanilang mga ari-arian ay nailipat na muli sa tunay na may-ari. At ang bawat dokumentong kinulimbat nila ay naging ebidensya para sa kanilang habambuhay na pagkakabilanggo. Sa loob ng malamig na rehas, doon lamang naramdaman ni Elvie ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Isang pag-iisang siya mismo ang nagtanim sa puso ni Rosa at Tomas. Dumating ang araw ng paglabas ni Tomas sa ospital. Sa halip na sa squatter area, dinala sila ni Lando sa mansyon. Sa harap ng malaking gate, napatigil ang dalawang matanda. Ang karingalan ng bahay ay hindi na nakakatakot para sa kanila dahil alam nilang ang bawat haligi nito ay itinayo ng may pagmamahal ng kanilang anak. Naytay, maligayang pagbabalik sa inyong tunay na tahanan. Wika ni Lando,
habang iniaakay ang dalawa sa pag-akyat sa marmol na hagdan. Habang naglalakad sila sa loob, napansin ni Rosa ang isang malaking litrato na nakasabit sa sentro ng sala. Hindi na ito ang litratong itinapon sa basurahan. Ito ay isang bago at malaking portrait nilang tatlo. Magkakasama, nakangiti at puno ng pag-asa. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa bawat sulok ng mansyon. Naupo si Tomas sa isang malambot na armchair. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Lando, salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa amin. Kulang pa ito, tay, sagot ni Lando habang inihahanda ang kanilang merienda. Ang 20 taon na nawala sa atin ay hindi mababayaran ng anumang yaman, pero ang natitirang mga taon, sisiguraduhin kong punong-puno yan ng kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang abogado ni Lando ay dumating. May dalang isang maliit na sobre na galing sa kulungan. Isang liham mula kay LV. 1 taon ang mabilis na lumipas at ang mansyong dati saksi sa mga lihim at kataksilan ay naging isang tahanan ng tunay na paghilom. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila mas malambot, nagbibigay ng gininto ang kulay sa malawak na hardin kung saan ang mga bulaklak ng gumamela at lila ay masayang namumukadkad. Ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng amoy ng basura o ng malansang dagat, kundi ng bango ng sariwang damo at ng nilulutong kakanin sa kusina. Nakatayo si Lando sa balkonahe, hawak ang isang kupas na sobre, ang liham ni LV mula sa loob ng bilangguan. Sa sulat na yon, humihingi ang kanyang tita ng tawad, hindi dahil sa tunay na pagsisisi, kundi dahil sa hirap ng buhay sa loob ng rehas. Dahan-dahang pinunit ni Lando ang papel, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas ay wala na itong kapangyarihan sa kanyang damdamin. Ang bawat piraso ng papel na nalaglag sa sahig ay tila mga huling bakas ng puot na tuluyan ng tinangay ng hangin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagiginhawa ni LV, kundi para sa kalayaan ng sarili niyang puso. Lando, anak, handa na ang merienda natin. Ang boses ni Aling Rosa ay malinaw at puno ng sigla. Paglingon ni Lando, nakita niya ang kanyang ina na naglalakad ng walang alalay. Matagumpay ang naging operasyon sa kanyang mga mata at ngayon ay muli na niyang nasisilayan ang kagandahan ng mundo, lalo na ang mukha ng kanyang kaisa-isang anak. Sa tabi nito ay si Mang Tomas na bagaman gumagamit ng baston ay matikas pa ring nakatayo. Ang kanyang balat ay hindi na abo ang kulay, kundi puno na ng buhay. Naupo silang tatlo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa hardin. Wala ng lito na nagtatago. Wala ng mga lihim na sumasakal sa bawat hapunan. Ang bawat subo nila ng biko at pag-inom ng mainit na tsokolate ay puno ng tawanan at mga kwentong hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa mga pangarap na sisimulan pa lamang. Alam mo, Lando, simula ni Tomas habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa di kalayuan, mga bata mula sa dating squatter area na ngayon ay isa ng maayos na komunidad dahil sa tulong ng foundation na itinatag ni Lando. Noong nasa dampa pa tayo, ang tanging dalangin ko lang ay makita kang muli bago ako pikit mata na lisanin ng mundo. Hindi ko akalaing ibibigay ng Diyos ang higit pa sa hiningi ko. Tay, ang yaman ay nawawala. Pero ang pag-ibig na napatunayan sa gitna ng hirap ay hinding-hindi mabubura, sagot ni Lando habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Ang 20 taon na nawala sa atin ay naging aral na ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng pera, kundi ng katapatan at presensya. Sa paglubog ng araw, ang langit ay nagkulay ube at kahel, isang maringal na pagtatapos sa isang mahabang araw. Ang mansyon sa likuran nila
ay hindi na simbolo ng karangyaan, kundi isang monumento ng paninindigan at muling pagkabuo. Doon, sa ilalim ng payapang kalangitan, nahanap ni Lando ang pinakamalaking kayamanan na hindi kailanman mabibili ng anumang dolyar o peso. Ang katahimikan ng isip at ang init ng yakap ng pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kwento ng kanilang paghihirap ay natapos na at ang kabanata ng kanilang kapayapaan ay formal nang nagsimula. Sa bawat tibok ng puso ni Lando, wala nang pait, tanging ang pasasalamat sa bawat hininga at sa bawat pagkakataong pagsilbihan ang mga taong nagbigay sa kanya ng buhay.